PHIVOLCS nakapagtala ng mahigit 6,000 tons ng sulfur dioxide sa Bulkang Taal. Samantala, mahigit 700 individual nagpakonsulta sa mga RHU base sa datos ng OCD Calabarzon dahil sa epekto ng VOG nitong mga nakaraang araw. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Habang tumatanghali, mas lumiliwanag sa paligid ng lawa ng Taal at sa mismong bulkan. Pero hindi raw ganyan ang sitwasyon kaninang umaga. Ayon sa residenteng si Oscar, makapal na usok daw ang bumalot sa Taal Volcano. Minsan malakas, minsan mahina. Minsan di makita itong tabi. Ngayon naman, okay naman. Ngayon nakikita ang mga palibot, ang tabi nakikita. Hindi naman nabigong masilayan ang balikbayang si Rafael mula Canada ang mas maaliwalas na paligid ng bulkan. Wala rin daw siyang naaamoy na asupre. The air quality here is beautiful. It's clear. No need for a face mask. Sa nakalipas na magdamag, mahigit 6,000 toneladang sulfur dioxide ang ibinuga ng Taal. Wala nang nag-face mask sa mga residente. Pero alam na raw nila ang gagawin sakaling umabot sa kanilang volcanic smog o VOG. Binabantayan daw nila ang maliliit na bata. Eh di yun, nagpe-face mask kami. Pagka mausok, minsan ang mga bata din hindi na pinapalabas na, pina-absent na sila. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD Calabarzon, may mahigit 700 individual ang nadala sa iba't ibang rural health unit nitong Setyembre sa kasagsagan ng paglaganap ng VOG. Karamihan daw dyan, mga bata. Ito po yung mga cases na may mga naiuulat na mga respiratory related illnesses. But so far as to the confinement, yung pag-admit sa mga hospital, wala naman po tayong namomonitor, sir. Ang naiulat na ito, pawang mga consultation o outpatient lamang. Pinapayuhan pa rin ng mga residenteng nasa tabing lawa na maging alerto sa nagiging aktibidad ng bulkan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.